Ang lamig ng hangin sa Vancouver, Canada ay tila tumatagos hanggang sa buto ni Dante. Isang paglamig na hindi niya naranasan kahit sa pinakamalamig na buwan sa Pilipinas. Sa isang maliit na coffee shop kung saan ang amoy ng kape at tinapay ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang pagod at kaluluwa. Nakilala niya si Michelle. Napansin niya ito dahil sa payak nitong pananamit. Halos kupas na ang kulay at sa malungkot na tingin na nakadapo sa kanyang mga mata. Tila siya ay isang taong naliligaw sa sarili niyang mundo tulad niya. "Miss, okay ka lang?" tanong ni Dante. Isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili. Napatingala si Michelle. Ang mga mata nito ay tila nagulat. "Ah, oo, okay lang ako. Medyo malungkot lang." Mahina ang kanyang tinig, tila bulong lamang. "Naiintindihan ko," sagot ni Dante. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Minsan talaga ganyan, ang hirap din pala dito. "Ikaw rin?" "Oo naman, OFW eh. Ano pa nga ba? Baka pareho tayo ng pinagdaraanan." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na tila ba sila lang ang tao sa buong Vancouver. Nagbahagi si Dante ng kanyang mga sakripisyo, ang paghihiwalay sa pamilya, ang hirap ng trabaho, ang bawat patak ng pawis sa ginagawa niyang pera. Si Michelle naman ay nagbabahagi ng kanyang kwento. Isang ulila, lumaki sa foster care, nagpupunyagi para mabuhay sa malaking lungsod na to. Nagtatrabaho sa dalawang trabaho at halos wala nang natitira para sa kanyang sarili. Tila ba ang bawat salita ni Michelle ay nagpapalalim sa koneksyon nila. "Nakakatuwa ka," sabi ni Michelle. Ang kanyang tinig ay tila naglalaman ng hindi masambit na lungkot. "Sa kabila ng lahat ng hirap mo, nakakaya mo pa rin ngumiti." "Kailangan eh. Kung hindi, wala na. Tsaka parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag kausap kita. Parang may nakakaintindi talaga." Ang mga gabing iyon ay puno ng pag-uusap sa telepono. Mga text na nagpapanatag sa kanilang relasyon. Nakita ni Dante kay Michelle ang isang babaeng hindi naghahanap ng pera, kundi ng tunay na pagmamahal at kasama sa buhay. Isang babaeng marunong makiramdam sa hirap. Isang babaeng tunay na kaagapay. "Mahal kita, Michelle," sabi ni Dante isang gabi. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. "Mahal din kita, Dante," sagot naman ni Michelle. Ang kanyang bawat salita ay tila may kasamang tahimik na paghinga. Hindi nagtagal na pagdesisyonan nilang magpakasal. Simple lang, sa maliit na chapel, kasama ang iilang kaibigan na nakilala ni Dante sa kanyang pagtatrabaho. Masaya si Dante. Pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang parang sa buhay. Ang kanyang kabiyak na tunay na makakasama sa pagharap sa anumang unos. "Sigurado ka ba dito, Dante?" tanong ni Michelle. Ang kanyang mga mata ay tila may tanong na hindi masagot. "Oo naman, tayong dalawa, Michelle. Hindi na ako mangangamba." Ang unang mga buwan ng kanilang pagsasama ay tila isang masayang panaginip. Nagtulungan sila sa maliit nilang apartment. Si Dante ay patuloy sa kanyang trabaho, masigasig na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Habang si Michelle naman ay tila nagpapahinga muna, nag-aayos ng kanilang tahanan. "Dante, baka gusto mo ng bagong sapatos," sabi ni Michelle isang araw, sabay abot ng isang wallet. "Kunting pera lang to pero baka makatulong." "Ay, salamat Michelle pero okay na ako dito. Tsaka sayang naman yan para sa mga kailangan mo." "Wala naman ako masyadong kailangan. Ikaw ang mas kailangan ko." Sa bawat pag-uusap nila, nanatiling mahinahon at mababa ang tono ni Michelle. May mga pagkakataon na napapansin ni Dante ang kakaibang pagtingin nito sa mga mamahaling bagay. Ngunit agad din itong nawawala na para bang pinipigilan niya ang sarili. "Bakit parang malungkot ka pa rin minsan, Michelle?" tanong ni Dante habang nakatingin sa kanya mula sa kanilang kusina. "Ganoon lang talaga siguro ako, Dante. Hindi ko alam kung paano maging masaya."
Isang araw dumating ang balita mula sa Pilipinas. Nagkasakit ang kanyang ina at kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nabalisa si Dante. Ang naipon niya ay hindi pa sapat. "Michelle," sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Kailangan ko ng pera. Maluba ang sakit ni Mama." Nakita ni Michelle ang matinding pag-aalala mula kay Dante. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. "Anong nangyari?" "Kailangan ng operasyon. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pera." Tinitigan siya ni Michelle sa mata. Isang tingin na puno ng kakaibang determinasyon. "Huwag kang mag-alala, Dante. Aayusin natin to." Kinabukasan nagulat si Dante nang sabihin ni Michelle na kailangan niya itong samahan sa isang lugar. Sumunod naman siya. Hindi alam kung ano ang naghihintay. Dinala siya ni Michelle sa isang napakagandang mansyon, sa isang pribadong subdivision, malayo sa kanilang maliit na apartment. "Bakit tayo nandito?" tanong ni Dante, namamangha sa laki at ganda ng lugar. "Dito ako nakatira, Dante," mahinang sabi ni Michelle. "Ano? Pero sabi mo..." "Sabi ko ulila ako. Lumaki sa foster care pero hindi ko sinabi na wala akong pamilya. Hindi ko sinabi na wala akong sapat." Napatulala si Dante. Hindi niya maintindihan. Ang babaeng nakilala niya, ang babaeng nagbahagi ng kanyang hirap, ang babaeng tila kapareho niya ng pinagdaraanan. Ano ito? "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Lumapit si Michelle. Hawak ang isang susi. "May mga tao, Dante, na kailangan subukan ng mga bagay-bagay. Kailangan maramdaman ang hirap para malaman kung ano ang tunay na halaga." "Subukan? Michelle, ano to?" "Ang ama ko, Dante. Siya ang nagmamay-ari ng maraming kumpanya dito. Hindi ko kailangan magtrabaho ng 2 beses. Hindi ko kailangan mamuhay sa hirap." Parang bumagsak ang mundo ni Dante. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pinagsamahan, biglang naging isang malaking tanong. "So, lahat ng yun, yung pagiging mahirap mo, yung pag-iyak mo sa akin noon, nagpapanggap ka lang?" Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, Dante. Naisip ko lang, gusto kong malaman kung ano ang tunay na pagmamahal. Gusto kong malaman kung mamahalin mo ako kahit wala akong pera. Kahit hindi ako kasing yaman ang inaakala ng iba. "Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin yun sa akin?" sigaw ni Dante. Ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagkalito patungong galit. "Alam mo kung gaano kahirap ang buhay ko. Alam mo kung gaano ako nagsisikap tapos sasabihin mo sa akin na lahat pala yun ay laro lang." "Hindi laro, Dante. Ito ang paraan ko para siguraduhin na hindi katulad ng iba na naghahanap lang ng pera." "At ano ngayon? Natagpuan mo na? Natagpuan mo na ang tunay na pagmamahal sa isang taong pinaniwala mong mahirap ka?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang hangin sa mansyon ay tila biglang lumamig. Mas malamig pa sa simoy ng Vancouver. "Michelle, mahal kita. Mahal na mahal kita pero ito, hindi ko alam kung paano ito tatanggapin," sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa kawalan. "Alam ko, Dante. Alam ko na nasaktan kita pero sana isipin mo rin. Ang hirap din para sa akin na sabihin ito," sagot ni Michelle. Ang kanyang tinig ay nanginginig na rin. "Ang hirap din para sa akin na itago ang tunay kong pagkatao sa taong pinakamamahal ko." "Pero paano yung mga pangarap natin? Yung bahay na gusto nating bilhin? Yung pagtulong sa pamilya ko?" "Dante, tingnan mo ako." Lumapit si Michelle. Hinawakan ang mukha ni Dante. "Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi rin nagbago ang pangarap ko para sa ating dalawa. Ang pagkakaiba lang, ngayon, hindi na tayo kailangan magpanggap." "Pero paano ako maniniwala sa'yo ngayon?" Ang mga salitang ito ay tila tumusok sa puso ni Michelle. "Hindi ko alam, Dante. Siguro, kailangan mo munang pag-isipan.
Pero sana, huwag mong hayaang masira ng isang maling akala ang lahat ng pinagsamahan natin. Naiwan si Dante na mag-isa sa gitna ng malaking sala ng mansyon. Ang mga pader na ito ay tila sumisigaw ng mga kasinungalingan. Ang mga mamahaling gamit ay tila nanunuya sa kanyang pagiging isang simpleng tao. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang bawat ngiti, ang bawat yakap, ang bawat salita ng pagmamahal. Ang mga alaala na ito ay tila naglalaro sa kanyang isipan. Nagtatanong kung alin doon ang totoo at alin ang bahagi ng kanyang pagpapanggap. Sige na, Michelle, sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila pilit na nagiging matatag. Kailangan ko munang mag-isip. Lumabas si Dante ng mansyon, dala ang bigat ng pagdududa at pagkalito. Ang malamig na hangin ng Vancouver ay tila mas lalo pang lumamig. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng magandang buhay kasama ang babaeng mahal niya ay biglang nabalutan ng usok ng kasinungalingan. Naglakad siya sa kalye. Ang kanyang mga paa ay tila hindi alam kung saan pupunta. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang mga tao sa paligid niya ay tila mga anino na hindi niya nakilala. Nasaan ako ngayon? Bulong niya sa sarili. Ano ang totoo? Ano ang hindi? Nakakita siya ng isang parke. Tahimik at malungkot sa ilalim ng mga streetlights. Umupo siya sa isang bench. Pinipilit na ayusin ang kanyang sarili. Dante? Isang tinig ang narinig niya. Si Michelle pala. Nakatayo ito sa di kalayuan. Nakatingin sa kanya. Lumapit ito ngunit hindi lumapit ng todo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ka babawiin. Michelle, bakit mo ginawa yon? Tanong ulit ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila pagod na. Dante, ang buhay ko noon, wala akong makita kundi ang mga taong gusto lang ang pera ko. Ang mga taong nagpapanggap na mahal ako pero ang hanap lang ay ang aking kayamanan. Naisip ko, kung hindi ko ipapakita sa iyo ang hirap, paano mo malalaman na totoo ang pagmamahal ko? Paano ko malalaman na hindi ka katulad nila? Pero ang hirap, Michelle. Ang hirap na maramdaman na niloko ka ng taong pinakamamahal mo. Alam ko, Dante, at pinagsisisihan ko yon. Pero isipin mo rin, ang hirap din para sa akin na itago ang sarili ko. Ang hirap din para sa akin na hindi maipakita sa iyo kung sino talaga ako. Tinitigan ni Dante si Michelle. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ang tunay na pagsisisi. Tila ba ang kanyang pagiging malungkot noon ay hindi lang pagpapanggap? Kung ganun, bakit hindi mo na lang sinabi? Natatakot ako, Dante. Natatakot ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mo. Natatakot akong baka isipin mong hindi ka sapat para sa akin kung hindi ko pa ibibigay ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga salita ni Michelle ay tila bumabago sa pananaw ni Dante. Hindi niya naisip na ang pagpapanggap ni Michelle ay maaaring nagmula sa takot, hindi sa panloloko. Sige, sabi ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila nagkakaroon ng bahid ng pag-asa. Sige, Michelle, sabihin mo sa akin ang lahat, ang totoo. At nagsimulang magkwento si Michelle. Isang kwento ng pag-iisa, ng paghahanap ng tunay na koneksyon, ng takot na mapagsamantalahan. Isang kwento kung paano niya nakita kay Dante ang isang taong may malinis na puso. Isang taong hindi nabibigla sa material na bagay. Isang taong naghahanap ng kapartner, hindi ng kayamanan. Gusto kong maranasan mo rin ang hirap, Dante. Sabi ni Michelle, hindi para pahirapan ka, kundi para malaman mo na kaya mong malagpasan ng kahit na ano. Gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Hindi bilang isang mayaman, kundi bilang si Michelle, ang babaeng mahal ka. Naisip ni Dante ang kanyang sarili. Siya, na OFW, nagpupunyagi para sa pangarap. Siya, na naniniwala sa hirap at sipag. At si Michelle, na tila nagpipilit na maranasan din ang hirap para lamang
makahanap ng tunay na pagmamahal. So, hindi mo ako niloko para sa pera ko? Tanong ni Dante, tila naghahanap ng katiyakan. Hindi Dante, hindi kailanman. Ang pera ay pera lang. Ang pagmamahal, yan ang tunay na kayamanan. Napagtanto ni Dante na ang kanyang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng pera. Ito ay tungkol din sa pagpapanatag ng sarili, sa pagharap sa mga pagsubok, at sa paghahanap ng taong kasama mo sa bawat hakbang. Ang pagpapanggap ni Michelle, bagamat mali ang paraan, ay nagmula sa isang pagnanais na masubukan ang tibay ng kanilang relasyon na hindi mabubuwag ng anumang kayamanan. Alam mo Michelle, sabi ni Dante, isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Nakakatuwa ka rin eh. Bakit? Tanong ni Michelle. Ang kanyang tinig ay may halong pag-asa. Kasi kahit ganito, pinaniwala mo pa rin ako na mayroon pa rin mga taong kayang magmahal ng totoo. Niyakap ni Michelle si Dante. Isang mahigpit na yakap na tila nagpapahiwatig ng lahat ng kanyang gustong sabihin. Mahal kita Dante, higit pa sa anumang kayamanan sa mundong to. Mahal din kita Michelle, higit pa sa inaakala ko. Ang lamig ng Vancouver ay tila nagbago. Hindi na ito nakakalamig kundi nagbibigay ng kakaibang init. Ang mga pangarap nila ay tila mas naging maliwanag. Hindi na ito tungkol sa pagiging mayaman, kundi tungkol sa pagiging magkasama, sa pagbuo ng isang buhay na puno ng katotohanan at pagmamahal. Alam mo Dante, sabi ni Michelle, habang nakatingin sa mga bituin na nagsisimula ng sumilay sa kalangitan. Ang hirap ay hindi naman talaga masama. Ito ay nagpapatibay sa atin. Oo nga, at ang pagmamahal, yan ang nagbibigay ng kulay sa lahat ng hirap na yan. Naglakad sila pabalik, magkahawak kamay. Ang kanilang mga yapak sa malamig na semento ay tila musika na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang pagsubok na kanilang pinagdaan ay hindi nagpahina sa kanila, bagkus ay nagpatibay. Alam mo Michelle, sabi ni Dante habang pinipisil ang mga kamay nito. Parang gusto ko na tuloy maging OFW habang buhay. Natawa si Michelle. Bakit naman? Para lalo kitang makilala, para mas lalo kitang mahalin. Naku Dante, hindi mo na kailangan maging OFW para doon. Pero gusto kong patunayan sa'yo na ang pagmamahal ko ay hindi nakadepende sa kung ano ang mayroon ka. Kahit pa pala kayo ang nagmamay-ari ng buong Vancouver. Natawa muli si Michelle, isang tawa na puno ng saya at pagmamahal. Sigurado ka Dante? Oo naman, basta't kasama kita. Ang kanilang paglalakbay bilang mag-asawa ay nagsimula sa isang malaking katanungan. Ngunit natapos sa isang malaking pag-unawa. Ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o laki ng bahay, kundi sa tibay ng pagmamahal at katapatan ng puso. Ang bawat hirap na kanilang pinagdaraanan, ang bawat pagsubok na kanilang nalagpasan ay nagbigay sa kanilang aral na mas mahalaga pa sa anumang material na bagay sa mundo. Ang buhay ay isang malaking sorpresa at ang pagmamahal ang pinakamagandang sorpresa sa lahat. Dante, bulong ni Michelle habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa dilim. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita Michelle, higit pa sa inaakala mo. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na nagpapatunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal ang tunay na nananaig. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lumagpas sa anumang pagkakaiba, anuman ang estado ng buhay. At sa malamig na gabi ng Vancouver, sa ilalim ng mga bituin, dalawang puso ang nagkakaisa. Dala ang pag-asa para sa isang mas maganda at makabuluhang kinabukasan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon. Isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bulsa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya.
Muli ay maraming salamat po at God bless us all.